Hello mga katubig! Welcome back to my channel, Mars Cyrus channel. I-feature ko kung paano mag-compute ng gallon meter na kinakabit sa faucet ng mga water refilling station. Ito lang is based lang sa pamamaraan namin or sa method namin kung paano namin kinocompute yung container na lumalabas based ng gallon meter. Okay. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano namin kinalibrate, paano namin kinompute yung labas ng container base sa reading ng gallon meter namin. After nung mag-comment ako dun sa isang group sa Facebook page, hala, dami nang nag-message sa akin. Sabi nila, paano ko daw kinocompute yung container namin based sa may gallon meter na kinabit namin sa water station. Meron din naman doon natawa ako kasi meron nag-message na parang ginagawa lang daw nilang panakot na lang yung gallon meter, which is actually daw hindi naman sila marunong mag-compute ng reading ng gallon meter based sa may lumalabas na container ng tubig. So natawa ako doon. So instead na i-message ko sila isa-isa, naisip ko mas maganda sigurong i-vlog ko na lang. And so hindi ko sinasabi na ito talaga yung standard na pag-compute ng containers na lumalabas base sa gallon meter ninyo, pero most probably ito yung palagay kong scientific way na based ko rin sa karanasan ko sa laboratory. Ito yung palagay kong magandang paraan ng pag-calibrate ninyo ng inyong mga containers, ng refilled containers ninyo based sa may gallon meter reading na nilalabas sa water refilling station ninyo. Hoping guys makakatulong ito, and hopefully guys makakuha kayo dito ng idea paano ninyo i-compute rin yung containers ninyo, yung refill containers ninyo based sa may reading ng gallon meter ninyo. Okay? So umpisa na natin. Ito guys yung nabili kong gallon meter. Okay? This is a water meter. Ang unit niya, kung makita nyo dito, is US gallons. Okay? Meron akong nabasa doon na comment na may water meter daw na per liter na yung measurement niya. Hindi ko lang alam kung meron. Pero yung sa akin kasi, ito yung nabili ko. So, US gallons. So, pag sinabing US gallons, kailangan pa natin i-convert ito into liter para malaman natin kung ilang gallons or liter ang laman ng per container natin. Okay. So, tuturuan ko muna kayong paano mag-read nito. Okay. So, makikita nyo ito may 5 digit dito, di ba? 5 digit. Kung ilan yung reading nyo dito, sa 5 digit na to, i-multiply yun ng 100. Yan na yung result niyo. Sa unang clock dito, may makita kayo times 100. Yan yung by tenth niya. That's why makikita nyo times 10. Dito naman sa pangalawang clock, makita nyo times 1. Kung anong reading nyo dito, i-multiply nyo ng 1. Dito naman sa pangatlo, kung anong reading nyo dito, i-multiply nyo sa 0.01. Dito naman sa pang-apat, kung anong reading nyo dyan, i-multiply nyo sa 0.01. Okay? Dito sa pangatlo pala, 0.1. Okay? Dito sa pang-apat, 0.01. Tandaan nyo guys, or mga katubig, tandaan niyo pag mali yung reading nyo dito, sigurado mali din ang magiging resulta ng computation ng water containers ninyo. So, ito yung nabili kong gallon meter. Okay? Siguro yung complete set siya pag natanggap nyo. This is made of non-corrosive fibroplastic. So, it's a plastic siya. Pero magandang klaseng pagka-plastic siya. Matibay siya. Okay? Medyo may kamahalan. Pero doon ka na sa quality na maganda. Anin mo yung mura kung masisira naman ka agad. Okay? Ngayon, tuturuan ko kayo paano magbasa. Ito, ang reading ko dito is 2,460.52 US gallons. Okay? Kasi ang unit natin dito in US gallons. Okay? Di ba? US gallons kung makikita nyo dyan.
So, dito, ang rule of thumb natin palagi dito, always, kung na-fall siya in between, like dito, kung makikita nyo dito, belong siya parang alanganin sa 4 and 5, in between siya, okay? Alanganin sa 4 and 5. So, ang gagawin mo dyan, ang rule of thumb palagi is always read the lowest number. Okay? So, halimbawa, nabilong siya dito sa 4 and 5, between ng 4 and 5 siya, so, kukunin mo ngayon yung 4. Wag mong kukunin yung 5 kasi alanganin yung 5. So, sobran yung count mo niyan. Kasi by 100 yan. Pag multiply mo sa 100, 2,500 na. Ilang gallons na yung difference? 100 gallons, di ba? Kasi per 100 siya eh. Pag nagkamali ka lang ng reading, 100 gallons yung diferensya, okay? Yung difference. So, kung alanganin since alanganin sa 25, no? So 24 ang kukunin mo. Lowest number, 24 times 100, ngayon ang resulta mo is 2,400. Sinabi ko ditong plus kasi meron pa yung karugtong, okay? Pagkatapos mong basa dito, basahin mo to. Kasi ito naman by 10, okay? By 10. So, ito, na-fall siya sa may, parang alanganin siya, oh. Parang in between siya 6 or, parang hindi siya exact 6 or baka sabihin mo, nasa 5 pa siya. Ngayon, paano mo siya malalaman? Ang gawin mo, tingnan mo yung kasunod na clock. Okay? Dito, kung makikita nyo dito, lumampas siya ng 0. Lumampas siya ng 0. Ibig sabihin yan, kasi lumampas siya ng 0, ibig sabihin, nag-fall na yan sa 6. Kasi kung dito pa yan sa 9, ibig sabihin, hindi pa siya 6. Kasi ito yung full turn eh. Diba? Ito yung full turn eh. Kung dito siya in between, walang duda, kukunin mo yung lowest number. Rule of thumb natin, kukunin mo yung lowest number. So, 5 siya. Pero since parang nabilong siya sa 6, na parang alanganing 6, dyan. So, ngayon, ang titingnan mo naman is yung kasunod na clock. So, since makikita mo dito, lampas 0 siya dyan, ibig sabihin, nag-full turn na yung clock. So, ang reading mo ngayon dito is 6 na siya. Okay? So, ito yung reading ko, 2, 4, 6. Diba? 2,400 plus 6 times 10, 60. So, 2,460. Okay. Dito naman, na-fall siya sa may, between sa may 0 and 1. Okay? Since na-fall siya 0 and 1, rule of thumb natin is always get the lowest number, the lower number. Okay. So, since na-fall siya sa 0 and 1, kukunin mo ngayon ang 0. So, that's why, ang nilagay ko dito, 0. Okay? Ngayon, punta na naman sa point kasi dapat i-multiply mo result nito into 0.1. Titingnan mo naman dito, ang reading niya is parang lumampas sa 5. So, at alanganin sa 6. So, definitely, 5 na siya. Diba? Hindi siya mabot ng 6 eh. So, 5 na siya. So, 5 times 0.1 is 0.5. Try mo dito, 0.5. And, dito naman, yung reading niya, between 2 and 3, as a rule of thumb, always get the lowest number. So, 2 siya. So, ang reading mo ngayon, 2,400 plus 60. Okay? 1,400 dito plus 60. So, 2,460 plus 0.5 plus 0.02. So, 2,460.52. Okay? Kung hindi nyo maintindihan, pwedeng i-freeze nyo tong screen na to. Halimbawa, ito, babasahin natin. So, nabilong siya sa 7 times 100 is 700. Okay? 700 plus. Ito, nabilong siya sa may 0.
0, although medyo lampas siya ng 0, pero consider pa rin yan 0. Kasi rule of thumb natin palagi is always read the lowest number. Kung between siya sa 0 and 1, so 0 siya. So 0 times 10, di ba? 0 pa rin siya. Okay? So dito, na-belong siya sa between ng 1 and 2. 1 and 2. So times 1 is 1, so 701. Dito, na-belong siya sa between 7 and 8. So times 0.1 is 0.7, so 701.7. And dito, na-belong siya sa between 4 and 5, so kunin natin yung 4, so 701.74. Okay? Go tayo sa next slide. Okay, sa next slide, ito. Ito naman, na-fall siya between 7 and 8. So, rule of thumb natin, kukunin natin yung 7 times 100 is 700 plus na siya. Okay? 700 plus. Plus ng first clock natin is between 7 and 6 siya. So, kukunin natin ng 6. So, 6 times 10, 60. So, i-add natin dito, 760. So, second clock naman natin is between 2 and 3. Kukunin natin yung 2 times 1 is 2. So, 762. Kukunin naman natin itong point. Nabilong naman siya. Ito parang alanganin siya sa number 3. Oh. Paano ko ito malalaman kung nasa 3 na siya or nasa 2 pa rin siya? Tingnan nyo dito yung kasunod na clock niya. Yung kasunod na clock niya, lumampas siya sa 0. Ibig sabihin, nasa 3 na siya. Okay? Kung in between siya ng 2 and 3, no doubt siya, kukunin mong 2. Okay? Pero kung parang alanganin na parang sumasablay siya sa 3 yung pointer niya, i-check mo ngayon yung kasunod na clock. Pag lumampas sa 0, ibig sabihin, lampas siya dyan sa 3 or 3 na siya. So, kukunin natin ngayon ng 3. 3 times 0.1 is 0.3. So, 762.3 na tayo. Then, dito, alanganin sa 1. So, kukunin natin ng 0. So, 762.30. Ano yung mga reading natin? Okay, ito rin yung paraan namin paano namin i-calibrate. Okay? Ito na yung reading ng slim namin. Ito yung reading ng round. Kung pala po i-continue sa mga nood dyan, paki-subscribe naman po sa channel ko para medyo dumami naman yung subscriber ko. Kakaumpisa ko lang po. Actually, 2014 ako nag-join pero ngayon lang ako nag-umpisang mag-vlog-vlog. Tulong nyo na rin sa akin. Okay? Paki-subscribe naman or paki-click naman ang subscribe. Diyan may subscribe button dito sa gilid. Paki-subscribe nyo lang sa gilid dito ng video. Sa right lower portion ng video may subscribe dyan. Paki-pindot nyo lang yung subscribe. Kahit hindi nyo na like, i-share, okay lang sa akin. Basta mag-subscribe lang kayo para at least ma-update kayo ng mga bago kong video para regarding sa mga water refilling station. Okay? Hindi naman ito magbabother sa inyo siguro kasi paminsan-minsan lang din naman ako nag-upload kasi nga busy din ako sa laboratory dito. So, kung may time ako, saka ako nag-upload. So, hindi naman kung iba sa inyo dyan, nababother na every time mag-notify sa kanila yung YouTube na si Mars Iris may bagong upload. Kung ganon, na parang ayaw madistorbo. Hindi naman kayo madidistorbo po kasi sa isang linggo, isang beses lang ako mag-upload. Minsan nga, wala nga. Ngayon lang ako nag-upload. Kung hindi siguro nag-message yung mga katubig ko ng mga ibang member doon sa group, siguro hindi ako mag-vlog dito. Hindi ako mag-vlog tungkol dito. Paano tayo mag-calibrate? Okay, halimbawa ito yung reading natin. Paano natin i-calibrate? Okay, ito yung importante sa lahat. Paano natin i-calibrate? Based sa may labas na container. Okay, ang ginawa namin, ito. Ito pwede nyo itong i-modify, pero ang ginawa namin, ganito. Na nung makabit namin yung water meter, ito ang unang ginawa ko. Sabi niya sa akin, paano natin calibrate ngayon to based sa may labas ng container? Mag-refill ka ng isang container na slim. Mag-refill ka ulit ng dalawang container na slim. Mag-refill ka ng 3 container na slim. In between, kunin mo yung initial reading. Like for example, nag-refill ka ng isang container ng slim, kunin mo muna yung initial reading, then refill ng 1 container na slim, then kunin mo yung final reading. Okay? Ganon din sa may
dalawang slim na containers. Kunin mo muna yung initial reading mo, refill ka ng dalawang containers mo na slim, saka i-read mo yung final reading. Ganon din sa may pangatlong slim mo. Mag-read ka ng initial reading dito, mag-refill ka ng tatlong slim containers mo, then i-read mo yung final reading mo. Okay? Ganon din ang gagawin nyo sa may round dito. Okay, halimbawa magpalagay na lang natin yung initial reading natin. Ito may initial reading na tayo at may final reading na tayo para hindi tayo kapusin ng oras or else kapusin tayo ng oras. Okay? Kopyahin ko na lang to. At halimbawa ito yung mga initial reading ng slim ninyo. Ito yung initial reading naman ng mga round ninyo. Ito naman ang final reading ng slim ninyo. Ito naman ang initial final reading ng round ninyo. Ito yung ni-refill ninyong container. Isang container na slim, dalawang container na slim, tatlong container na slim, isang container na round, dalawang container na round, tatlong container round. At ito yung mga corresponding reading nila. Okay? Okay. Ngayon, since ang water meter ninyo, i-check nyo muna kung anong unit niya, kung US gallon siya. So, ito yung computation niya. Pero kung in liter na siya, so no need na tong factor na 3.785412. Ang 1 gallon is equivalent to 3.785412. Yan po yung factor conversion ng gallon into liters. Paano natin ngayon i-compute? Okay, ito yung calibration natin. Since US gallon ang unit ng metro natin, kailangan pa natin yan i-convert into liters. So, ang isang gallon or US gallon na tinatawag is equivalent to 3.785,412 liters ng tubig or gasolina or ano man yan. Basta yung isang gallon is equivalent to 3.785,412. Ito yung magiging factor natin para i-convert natin yung laman ng gallon into liters. Paano natin i-compute? I-minus natin yung final reading natin sa initial reading. Hope you follow me guys kasi importante ito. Ang final reading, i-minus natin ngayon sa initial reading. Ito yung difference nila, 5.19. Okay? US gallons. I-convert natin to into liters then per 1 container. Kasi isang container ginamit natin dito. Kaya nag-measure tayo ng isang slim na container kasi para malaman natin, gagawin nating factor para ma-convert natin yung reading into containers. Final reading nyo, i-minus nyo ng initial reading, ito yung magiging resulta. I-multiply mo ngayon to sa factor natin na 3.785412 liters. Ito na yung resulta niya. After ng convert natin into liters, ito na ang laman niya. Ang isang container na nirefillan ninyo, ang laman niya is 19.65 liters. Kopyahin lang natin yung formula nito. Ang resulta dito is isang container din. Dapat ang lalabas ito is 1 din. So, try natin na i-divide ito ngayon into 19.65. Kasi ang 1 slim natin dito is 19.65 yung value niya. 19 liter. Ibig sabihin nito mga katubig, 19.65 ang laman liters, ang laman ng isang slim containers. According yan sa pagre-refill ng tauhan ninyo. Okay? Or i-base ninyo ito sa standard na pagre-refill ninyo kung hanggang saan yung tubig na nire-refill nyo sa slim ninyo. Mag-set kayo ng standard like kung saan nyo hanggang saan yung level ng tubig na pagre-refill ninyo para magiging uniform lahat yung computation ninyo. Dapat may standard palagi kayo kung hanggang saan ang level ng tubig ninyo para kasi ang bawat labas dito ng liters, kahit malabaso lang yan, ibang reading niya dito. Okay? Kasi lahat ng nilalabas na tubig kasi mini-measure ng water meter ninyo. Kaya dapat sa standard, kung ano ang always na standard ng pag-refill ninyo, doon nyo i-base ngayon yung pagkakalibrate ninyo. Okay? Kung hanggang
kung hanggang takip yan or hanggang sa handle lang yung tubig. Okay? Mag-set kayo ng standard. Ito ngayon, i-convert natin ngayon to into containers. So, ang isang refill natin ng slim is equivalent sa 19.65 liters. So, i-divide natin ngayon ito sa 19.65 para makuha natin yung isang container. So, after calibration ninyo, mag-set kayo ng formula, i-divide nyo sa 19.65, final reading minus initial reading, times mo sa liters na 3.785412, divide mo sa 19.65 na slim ninyo, yan yung resulta ng kuha ninyo, ng containers na lumabas sa water refilling station ninyo. Okay. Ngayon, ang problema natin ngayon, pareho ba yung laman ng round at yung slim? Okay? Dapat may standard din kayo dito kung saan yung pag-refill niyo ng tubig. Base sa 1, 2 round ninyo, 3 rounds ninyo, para malaman ninyo kung pareho lang yung factor ninyo dito na 19.65. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, try natin to. Ito yung reading ng round naman natin. So, ibig sabihin, may diferensya yung laman ng round sa may slim. Ngayon, kukunin nyo tong factor para ma-measure ninyo ang exact na lumalabas kung kahit anong i-refill ng water refiller ninyo, ng water refiller man ninyo, kahit anong i-refill niya, kung anong may halo-halo, slim and round, at least kahit papano, may computation kayo or may factor kayo na i-divide doon sa water meter reading ninyo na ang kinalabasan is yung exact number of containers na lumabas ayon sa reading or final reading ng inyong water meter. Okay? So, i-divide natin to sa 18.74. So, equivalent siya sa 1. Ito. Pero kailangan mo mag-factor ng iisa lang kasi hindi naman lahat ng nire-refill mo is puro slim lang. Hindi naman puro lahat is round, di ba? I-add ang 19.65. I-add ang 19.65 at saka yung 18.74. Kunin natin ngayon yung standard mean niya. So, divide natin to sa 2. So, ang factor natin is 19.195. Pala siya, may difference na 0.02. 0.02 ang konti niyan mga katubig. Ang 0.02 liters. Kung compute nyo ko konti yan, wala pa yan siguro yung 1% or 2% na difference. So, i-factor nyo to ngayon sa 19.195. Tingnan nyo. So, bali tama yung factor ninyo na ginamit. 19.195. Ayan. Compute nyo na. Tubig, yung gagawin ninyo, yung final reading ninyo, i-minus nyo sa initial reading, times ng factor na 3.785412, i-divide kung ano man ang resulta dito ng unang slim ninyo, i-divide nyo dito, saka ang gagawin ninyo, i-plus nyo ang resulta ng 1 containers na slim ninyo, i-plus nyo dito ang resulta ng 1 containers na round ninyo, i-divide mo sa 2, yan na yung gagawin factor dito as your final factor. Okay? Ulit-ulitin nyo lang to. Siguro kung hindi nyo mag-gets to, ulit-ulitin nyo lang itong sinabi ko, mag-gets nyo talaga to. Okay? So, ayan ang resulta. Halimbawa, palagay na natin 12 yung pina-refill niyang containers. Lagay na natin dito ha. Palagay ko lang ha. Ang initial reading mo, palagay mo 701.74.
Hindi ko nalalagyan kung ilang containers kasi siya na mag-compute dito eh. Okay? Yung final reading mo is 762.3. Okay? So, ang gagawin natin, final reading minus initial reading, enter. So, 60 gallons na lahat siya. 60 gallons. Multiply natin to sa factor natin na in liters. 3.7815. 229.24 liters siya. I-factor natin sa anong factor natin kanina is 19.195. Divide mo natin to sa 19.195. 11.94 liters. May difference na 0.06 ang kukonti niyan mga katubig. Kung round off natin yan, ang computation natin dyan is 12 containers pa rin. Tama, di ba? So, kung i-follow nyo itong method na to, magkakaiba lang tayo siguro sa may factor. Okay? Basta ang importante is yung i-refill nyo itong exact yung isang container nyo na slim at isang container nyo na round. Yan na yung gagawin yung factor. Kung ano man ang resulta ng dalawang ito, i-add nyo yung dalawang resulta na yan, i-add yung dalawang resulta na to, and divide mo sa 2, yan yung magiging factor mo. Siguro na-explain ko naman siguro ng maliwanag, ano? Balik-balik nyo lang yung kung hindi nyo mag-gets, balik-balik nyo lang to yung sinabi ko. Mag-gets nyo talaga yung ibig kong sabihin. May kwan siya, may difference siya na point something, 0.06. Ang liit nun mga katubig, what is 0.06? That is 6% of a liter. So, 0.6 of a liter, ilan lang yan siguro? Mga palagay mo, mga 1 liter is equivalent to 1,000 ml. Mga 10 ml? No, mga 100 ml. 100 ml, ang liit yan. Isang basong tubig yan siguro. Yan yung difference lang ng computation ninyo. Isang basong tubig. Isang basong tubig. So, kung i-round off mo, itong magiging resulta. Napaka-accurate siya, di ba? Kasi, sa laboratory, hindi mo to talaga masakto na talagang pag-compute mo, perfect siya talaga na 12. Kasi, based tayo sa factor eh. At saka hindi natin alam yung laman ng slim at saka ng round. Iba pala sila. So, hopefully, na-explain ko siya ng mabuti. Okay? So, hopefully, nakatulong ako sa inyo guys kung paano mag-compute. Okay? At saka, pwede kayong gumawa ng ganitong pattern sa day 1 ninyo hanggang day 31 ninyo. Lagay lang kayo ng initial reading, final reading. Saka lagyan nyo lang ng formula dyan kung naka-excel kayo. Para at least, kung ano ang kuha ninyo, anong resulta ninyo, enter nyo lang, hindi na ito mag-compute. Like dito, 701. Ilan yan? 74. Dito naman, ang sa final reading nyo, 762. Ilan yan? 762.30. 12 containers. So, yun lang guys kung paano nyo i-compute. And if you like this video, please subscribe and like my YouTube channel. Till next vlog about water refilling station. Hope nakatulong ako sa inyo. So, mga katubig, hanggang dito na lang. Okay? Kung may tanong pa kayo or may gusto kayong liwanagin tungkol sa video na to, pwede kayong mag-comment sa ibaba. Okay? Pwede kayong mag-comment sa baba. Itatry ko yung best ko na sagutin kayo doon. And siguro abangan nyo yung mga other feature ko pa about sa vlog ko sa water refilling station. And please subscribe to my YouTube channel, Mars Cyrus Channel. Bye! Till next time!